Narito ang ulo ng mga balita sa mga oras na ito. Planong taasan ang paggastos para sa infrastruktura sa 2027. Titiyakin na walang irregularidad at pang-aabuso ayon sa Department of Budget and Management. Department of Health nagbukas ng mga fast lane sa 33 ospital nito bilang tugon sa pagtaas ng bilang ng mga pasyenteng may leptospirosis. Pangulong Marcos tumanggap ng pinakamataas na honorary degree mula sa pamantasan ng lungsod ng Maynila. Ako si John Dalistan para sa PNA Headlines. Tiniyak ng Department of Budget and Management o DBM na naglagay ang gobyerno ng mga hakbang para mapigilan ang anumang irregularidad o pang-aabuso sakaling taasan ang alokasyon para sa infrastruktura sa 2027. Naunang iminungkahi ng Administrasyong Marcos na maglaan ng 643.95 billion pesos para sa infrastructure budget ng Department of Public Works and Highways para sa susunod na taon. Bahagi ito ng 1.47 trillion pesos budget na planong ilaan sa Build Better More Infrastructure Program. Sa isang pahayag, sinabi ng DBM na dumaan sa matinding pagsusuri ang mga isinumite sa kanilang proposal para sa mga proyekto bago isinama sa 2027 National Expenditure Program. Sinisiguroan niya ng gobyerno na ang bawat proyektong pagkakagastusan ng gobyerno ay mahalaga, may sapat na suporta, akma sa mga prioridad ng bansa, handang ipatupad at mabilis na mararamdaman ang pakinabang sa publiko. Binubusisi ang mga requirement at proseso sa pagtatayo ng proyekto tulad ng feasibility studies, right-of-way, clearance at permit, koordinasyon sa mga lokal na pamahalaan at ahensya, at katunayang hindi doble ang naturang proyekto. Kasama rin ang Regional Development Council sa pagsesertipika ng mga itatayong infrastruktura sa mga rehiyon. Kabilang sa malalaking proyekto na pagkakagastusan sa susunod na taon ang Laguna Lakeshore Road Network Project, Bataan-Cavite Interlink Bridge Project, Davao City Bypass Construction Project Package 1, Cebu-Mactan Bridge and Coastal Road Construction Project, at Pasig-Marikina River Channel Improvement Project Phase 4. Nagbukas ang Department of Health o DOH ng mga fast lane para sa mga pasyenteng may leptospirosis sa 33 ospital nito sa paligid ng Luzon. Ibinalita ito ng Malacanang kaugnay ng pagdami ng mga kaso matapos ang mga pagbaha dulot ng hanging habagat. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, matatagpuan ang mga ospital na ito sa Metro Manila, Ilocos Region, Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region at Central Luzon. Sinabi ni Castro na nagpatawag si Health Secretary Edwin Mercado ng Command Conference nito lang Martes para palakasin ang koordinasyon at referral ng mga pasyente sa pagitan ng mga ospital ng DOH. Ito'y para masigurong may sapat na gamot at hospital bed para sa mga kailangang ma-admit. Kasabay niyan, nagpatupad ang DOH ng surge capacity management sa gitna ng pagdami ng mga pasyenteng may leptospirosis sa San Lazaro Hospital at iba pang pasilidad sa Metro Manila. Nakahanda naman ang lahat ng DOH hospitals, health centers at yakap clinics na tumanggap ng mga magpapatingin matapos lumusong sa tubig baha. Tinanggap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pinakamataas na honorary degree na Doctor of Laws honoris causa mula sa pamantasan ng lungsod ng Maynila o PLM ngayong Huwebes. Ibinigay ang pagkilala kay Marcos sa ginanap na 58 commencement exercises ng PLM sa Philippine International Convention Center Plenary Hall sa Pasay City. Ayon sa PLM, ipinagkaloob ang parangal bilang pagkilala sa mga hakbang ng Pangulo para isulong ang rule of law, pag-unlad ng ekonomiya, akses sa edukasyon, serbisyong pangkalusugan at social equity. Nagpasalamat si Marcos sa nasabing pagkilala at sinabing katibayan ito ng paninindigan ng kanyang administrasyon at ng PLM na ang edukasyon ay dapat maging daan tungo sa maayos na bansa. Sa kanyang mensahe naman sa mga graduate, sinabi ni Marcos na hindi dapat magtapos sa pagkamit ng diploma ang layunin ng edukasyon. Hinikayat niya ang mga ito na gamitin ang kanilang kaalaman at kasanayan upang makatulong sa pagbuo ng mas matatag, maunlad at makataong Pilipinas. At sa balitang pangkalakalan, isinusulong ng Bacolod City ang mas malakas na ugnayan sa pribadong sektor upang itaguyod ang lungsod bilang nangungunang destinasyon ng iba't ibang malalaking event.
Sa ginanap na Bacolod Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions o MICE Summit 2026 nito lang Martes, sinabi ni Bacolod City Chief Tourism Operations Officer Maria Teresa Manalili na mahalaga ang maayos na pagkilos ng pribadong sektor. Direktaan niyang nakikinabang dito ang mga stakeholder ng MICE industry tulad ng hotel, transportation provider at restaurant. Binigyang diin sa summit ang mga paghahanda ng Bacolod bilang lugar para sa malalaking national at international event. Samantala, nanumpa naman ang mga opisyal ng Bacolod Sports, Meetings, Incentives, Leisure and Exhibition sa harap ni Mayor Greg Gasataya. Layunin ng bagong tayong samahan na isakatuparan ang layunin ng mga stakeholder na gawing unified destination ng Bacolod. Samantala, maglulunsad ng Vietnam-based low-cost airline na Vietjet Air ng direktang flight sa pagitan ng Clark at Ho Chi Minh City simula November 10. Ayon kay Luzon International Premier Airport Development or LIPAD Corporation President Noel Mananquil, magbibigay ito ng mas convenient na option para sa mga biyahero mula sa Central at Northern Luzon. Ang LIPAD Corporation ang operator ng Clark International Airport. Dagdag pa ni Mananquil, mapapalakas ng bagong ruta ang turismo at negosyo ng Pilipinas at Vietnam. Isasagawa ang round-trip flights 3 beses kada linggo tuwing Martes, Huwebes at Sabado. Maaaring mag-book ang mga pasahero ng economy fare sa halagang $75 na valid hanggang March 31, 2027. At yan ang pinakabago at pinakamainit na balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming website, pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Ako po si John Dalistan at ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.